Timer starts now. Okay, welcome. Isa na namang session para sa ating inventory system, session 18, item receiving part 4. Okay, so continuation to ng kahapon na ginawa natin. Kaya lang, may ginawa tayong kapalpakan hapon, walang audio. So, kaya nyo na, parang documentation lang din yun. Wala namang makikinig nun. Kahit tingnan lang yung structure na nagawa natin, okay na yun. So ngayon, item receiving, konting recap, then punta tayo sa coding. Kasi yun nga. So, saan ba tayo sa item receiving? So yung first natin na ginawa actually is gumawa tayo ng parang transactional header tapos yung item sa baba. Ibig sabihin, yung header na yun yung information kung sino yung mga vendors, yung kailan mo binili yung item, yun. At saka ano ng status nung ginawa mong receiving kahapon. So, sample natin. So, ito yung mga sample natin kahapon. So, sabihin natin, namili ako ng tawag dyan, ng items na ilalagay ko sa stocks ko. So, syempre, dapat, ito lang muna yung mga temporary na kinakapture natin na information. So, sino yung galing kanino? Sabihin natin, vendor sample 1. Yan. So, ngayon ako namili. Okay, save natin. So, automatically, na-save na yung header. Ngayon, ang gagawin natin, hagilapin na natin yung item na pinamili natin. Tapos, kung yung item na yun is na encode na natin sa item master natin, meron na siyang SKU at saka meron na siyang barcode, madali na lang kasi ibig sabihin dito sa form na to, scan mo lang agad yung item mo kasi may barcode naman yun kung na-register na. So, ang mangyayari, sample natin. Ito, may mga na-save tayo sa item master natin. Sabihin natin itong yan, Pansit Canton. Yan. So, pagbasa ko nun, ang gagawin lang naman yun ng scanner, ilalagay niya lang yung barcode na nabasa niya. Tapos may enter yan siya. Yan. So, automatically, maglalabas yung additional info ng item. Kaya lang, etong item na to is walang unit. Kasi hindi natin nalagyan lahat ng item ng unit. So, paano natin lalagyan to? Punta muna tayo sa item master natin. So, item master. Ito yung item master natin. Okay? So, dito tayo nagde-define. Ayan, may barcode na to, may SKU, may image. So, ano ba yung pinili natin kanina? Homey, Pansit Canton Classic. Homey, Pansit Canton Classic. Ayan, ito. Ayan, sample niyan. So, wala siyang unit. Ang gagawin natin, wala siyang purchase unit. So, dadagdagan natin siya ng purchase unit. Ano ba yun siya? So, sabihin natin, conversion niya isa. So, per can, ikaw na bahala or 1 can. 1 can. So, sorry, pack pala to dapat. Pack. Okay. So, pwede mo pangalanan per pack, or 1 pack, ganun. So, sabihin natin, save natin to. So, meron na siyang purchase unit na per pack, isa. So, isa pa. So, pack din, sabihin natin, dozen, or sabihin natin, set of 6. Nakabili ka yung isang malaking pack na may 6 siya na piraso. So, sabihin natin, nakakabili ka ng ganun. So, instead na bibilangin mo yun isa-isa, bilangin mo lang kung ilan yung yung pack niya. Sabihin natin 6 per pack. So, pack of 6. Yan. Save natin yan. So, yung conversion nun is 6. Yan. Okay, ngayon, balik tayo sa item receiving. Try natin i-receive yung item na to. So, item receiving. So, ito yung sample natin na vendor kanina. Ito pala, sorry. So, i-arrange na natin to na dapat yung pinaka-latest na sa taas. Ngayon kasi hindi pa naka-arrange. So, ngayon, hindi pa tayo tapos. Open pa yung status niya. So, double click lang natin yan para lumabas ulit yung transaction natin.
Tapos, pwede na natin i-search yung ito. Kasi may barcode naman tayo. So, pag binasa yung barcode, yung item mo, ayun. So, per pack, ganun. So, ilan ba yung binili mo? Sabihin natin, kung talagang 10 piraso lang talaga, 10 sachet lang or pack nung maliliit, yung lowest niya na conversion, sabihin mo, doon 10, ganun. Pero kung 5 pack na may tagli-5 sa loob or tag-6 sa loob, iba naman yun. So, ang pipiliin mo nun is yung pack of 6, tapos 5. So, siya na yun, maglalagay ng magpa 5 times 6 na yun siya bago nyo ipasok sa item natin yung quantity. Ganun. Tapos, magkano yung bili mo ng magkano to lahat? Yung pack of 6 na to, na bumili ka ng 5 packs. So, magkano ba yun siya? Ganun. Sabihin natin, dito tayo sa isa lang. So, 10 yung binili ko kanina. Namili ako sa palengke. So, magkano ba yung homey na to? Okay. So, sabihin natin tag 12. Ganun. So, sabihin natin 120 bili ko or 110 na lang. Ayan. So, ang mangyayari niyan, ganito pa. Ang ginawa natin dito, may mga shortcut to. So, pag scan yan, lalabas agad to. So, kung okay ka na sa per pack, enter mo lang ulit. Lagay ka quantity. Sabihin natin 10. Enter ka ulit. Lagay mo 110. Oops, 110. Enter ka ulit. Save ulit. Andun na yung item. Yun, save na yan. Yan na isang receiving natin. Ngayon naman, hanap tayo yung may SKU. Yung may SKU. Dito natin nilagay. So, sabihin natin, ano pa ba yung may mga unit? Ito, lahat yata ito may unit. So, sabihin naman natin, gamit yung SKU. Pag enter, ay walang unit. Saan yung unit niya? Walang unit ng iba. So, sabihin na lang natin, ano ba yung kahapon? Ito, pwede ka din mamili. Mag-type mo na lang. Wala kang scanner or i-type mo siya. Yan, ito yung ibig sabihin. Enter. Yan. Kaya lang walang nakamap na unit. Hindi ko kasi nilagyan lahat. So, ano ba yung kahapon? Homey. Yan. So, lagay ka lang dyan. 5. Or sabihin natin, pack of 6. So, nakabili ako 2. Magkano yung 2? So, 6 nga. So, 12. So, 120. Sabihin natin, 100 lang yung bili mo. Yan. Kasi naka-sale. Kasi Valentine's. Great. Yan. Save na yan. Ngayon, dapat ito, hindi nyo ito hayaan kasi may existing na item or i-merge niya. Kaya lang magkakaibang unit naman yun. So, yun na siya. Yun na yun. Yung sample natin kahapon, ito, yung mga tomato sauce, sinandoming, yan. Ayan. Ito pala. Nescafe pala yung marami kahapon. Sige, sample tayo ng Nescafe. So, ibig sabihin, Nescafe. Pag-enter natin, yan. Saan yun? Classic yata yung kahapon. Maraming unit. Pag-enter ka niyan, pack. Yan, ilang sachet. Sabihin natin, namila ko ng 5 sachet. 6 sachet. Enter natin. Magkano ngayon yung So, 50 na lang, sabihin natin. Yan. Yung 6 sachet. Enter natin. Yun. So, saglit lang siya. Enter ka lang. Okay, so may saving na tayo. Ngayon, ipopost na natin. Dapat itong items na ito, yung quantity niya, dapat pag pinost na excuse me. Pag pinost natin to, mag-take effect na to, yung mga quantity na to sa
quantity talaga ng item. Okay? Pero validate muna natin. So, syempre dapat hindi siya doble. Tapos, okay, game. Tingnan natin kung handle muna natin, hindi siya doble. 14 minutes pa lang. Nga pala sa mga ngayon manonood, so focus lang kayo sa output. Ako na bahala sa coding. It's code. Kahapon medyo masipag ako kahapon, medyo naging tanga lang kasi hindi naka-connect yung mic. Sasayang yung 3 session. Okay, so check natin. Ito siya. Pwede bang ganito? Mag for loop na lang tayo. Sasand lang natin ayusin yung mga messaging natin pag okay na talaga siya. Ngayon, ano pa bang kulang nun? Lagyan natin yung unit na pinilit natin. So, may item list. Shout out pala kay boss na nanonood ngayon ng movie at tili ng tili. Boss, shout out. Parang bading. Bading. Beke naman, Microsoft. Kahit mouse lang. Mouse lang. So, habang naghihintay tayo nito, ano ba yung ginagawa ko habang nag-review ako nun eh. Kasi pag, ayun, natakot. So, ang ginawa natin kahapon, sabihin natin ito. Yan. Ano pala, na-display na natin.
May purchasing description na siya. Ayan. So, 1 can. Tapos, excuse me. Conversion factor. Ibig sabihin, i-multiply natin siya sa conversion factor natin bago natin siya i-add. Yan o. Yan. Yan lang yun eh. So, yung quantity, total na quantity, kasi nga, bakit nga walang convert? Nung una ko kasi nag-save, wala akong na-select na unit, nakalimutan yung unit. Kaya empty. Ayun o. Sorry naman. Where purchasing unit is none. Yun. So, delete muna natin to para hindi naman delete. So, pag nakita natin to, ayan. Oh, ito lang. Dapat may mga quantity din to. So, total quantity, ganun. So, alam na natin yan. Lagyan lang natin unit. Alam na natin yan. Nasa receiving naman tayo eh. So, amount, yung unit niya. Lagay pa natin yung ano. Okay na yan. Conversion. Alam na yan. Okay, ano pa ba? So, check natin yung handle natin. Pag-handle natin ng duplicate na item. Gusto ko naman sana na pag pop up nun, hindi ko na isasama yung nasa baba na nasa listahan na. Kaya lang, mas maganda pag, kasi baka scan ng scan, hindi nila mahanap. Sabihin nila, excuse me. Sabihin nila, oh, hindi ko mahanap yung item. Yun pala nandun sa listahan niya. Mas maganda, pag scan niya, i-prompt natin na na-select na kita. Andun ka na sa grid. Ganon. So, it's either edit nyo na lang or kung ano man. Yan, tulad nito. So, sabihin natin homey. So, select natin ulit yung classic. Yung classic nandun na sa loob. Na-list ko na. So, pag search ko na ulit, item exist. Yan, ganun lang yun. Okay, so, ganyan. Tapos, mas maganda, para hindi na ako backspace ng backspace, pag sabihin natin, homey, pag classic, pag exist na, pagbalik ko dito, dapat highlighted na yan para type ako ulit, para mas mabilis. No? Diba, boss? Boss. Galing talaga ni boss, oh. Oo daw. So, ayusin natin. System message. So, ang gagawin niya, yung text box. Saan yung text box? That I select all. Ayun, I select all. So, select all. Tapos, yung return niya. Ano pa ba? So, may validation na. Deleting. Dapat, pwede din tayo mag-delete or mag-edit. Delete or edit. Okay, game. So, lagyan natin doon ng natin yung display. Ayun.
So, meron yata yun dito eh. Add natin. Siyempre, dapat may delete button. Close. Or, mas maganda, para wala nang pindot-pindot, pwede naman na sa selection dito, sa selection dyan, lagyan natin ng delete na lang talaga na command. Yung pipindutin na lang talaga yung delete dito. Doon natin ilalagay yung command na to. Well, anyway, nakalagay na tayo yan. So, delete. Use column, text for button value. Yan, true natin. Sige, sabihin natin yan muna. Or sabihin natin ulit. So, sige, proceed tayo dun sa sinasabi ko kanina. Lagyan lang natin ng tools, status strip pala, status strip. Para at least ayun, bilis. Grabe oh, hindi niya mabasa yung status strip oh. Daming status strip na no. Ayun pala. Ay, status. Saan yung status strip ko? Okay, status strip. Bakit yan nandyan? Bilis, 22 minutes. Send to back. So, ang plano ko is pin natin dito ng label. So, sabihin natin sa kanya press delete to remove item. Yan. Okay na yan. Pag nabasa niramat ko, sabihin, wow, press delete. English. So, transparent. Ayan. So, lagyan natin ng key down to. Ayan, key down. Okay. Ayan. So, if key code equals to sorry, keys that delete use that dgv that parent not equals to null. So gawa tayo ng pang delete details delete ganun. Delete, pag delete talaga ano. Okay, so save natin. Paypay sa lapi. Hindi ko na pwede i-on yung AC ko kasi yung maririnig nyo na lang yung AC. Kawawa naman ako. So saan yan?
Gawa na lang tayo ng function muna. Bago. So, siyempre, kailangan natin ng detail ID lang. Yun lang yung kailangan natin. Ayun. Nakakapya lang naman ako dito eh. Ano na? So, tapos na. Yun, may pang-delete na ako. So, ready natin. Hindi yan. So, ito nga yan, kanina. So, sabihin natin that ayun, may delete. So ito yung receiving detail ID. So, ang gagawin niya daw doon is so, dapat yun lang. Yan lang muna yung laman niya. Okay. Okay. Wala yung shortcut ko. Ayos na yun. So, may delete na tayo. So, syempre, kapag nag-delete tayo dyan, magtatanong muna tayo. Gusto mo bang i-delete? Diba, boss? Do you want to remove, delete this item? So, dapat dinadagdag natin dyan yung item name. So, lagyan natin doon ng item. Yan. So, but that yes, no. Okay na. So, pag sinabi niyang yes, tatanungin ulit natin siya, are you sure? Pag sinabi niyang yes ulit, really sure? Ano nga yan? Receiving detail ID. Yan. So, if that success, anong sabihin natin pag success? I-refresh natin muna yung grid. Yun, ganyan. Search all. Game. Tignan natin ha.
Okay, 30 minutes pa lang. Marami pa tayong pwedeng magagawa nito. Ito parang walang laman siya ngayon. Pero next time, i-display natin dito sa right side niya yung mga items din. Yan. So ngayon, ito muna. So ang last natin is ito. Double click. Ayun o, may delete na siya o. Pero, sabihin natin, dagdag tayo ng kahit anong item. Sabihin natin yung Nescafe. Sabihin natin yung Azira. Wala nga siyang unit. Hindi ko na map yung unit. Lagyan ko nga ito muna lahat-lahat ng unit para ano. Lahat muna ng ano, ng kape. So, ito yung item master natin. Balik tayo ulit sa item master. Yan. O, diba? Medyo okay na yung item master. Lahat yata ng soft drinks, mayroong, buti pa yung soft drinks, may mga unit pa. Doon tayo sa ano. Secondary yata yun eh. Coffee. Ayan, coffee. Yan, Nescafe. May wala tayong coffee ko. Konti lang yung sample natin. So, wala nga sila halos lahat. So, may barcode na to. Purchase unit na lang. So, sabihin natin, sachet lang lahat. Sachet, conversion 1. 1 sachet. Yan. So, gagamitin lang natin to. So, save. Punta tayo dito. Purchase. Sachet ulit. 1 sachet. Sachet yun, di ba? Ay, sorry. Sachet yan, no, boss? Yung mga kape-kape. Hindi palitan kung mali. Lagyan natin ng si boss talaga, busy. Next time, lagyan din natin to ng editing. Pag double click ko dito, oh, meron na pala to. Nako, dumoble na yata yung iba. Yan. Ito pa, zero tassery. Roastery. Unit naman yan eh. Purchase. Sachet. 1. Save. Sige, isa pa. Sabihin natin, dozen naman. Ilan ba yung isang dozen yata yun eh. Conversion niya is 12 dozen. Yan. Dozen, alam naman nila. 12 yung conversion. Okay, lahat ng kape na lang yung sample natin sa receiving natin. Okay, balik tayo sa receiving. Select natin to. So, Nescafe. Ayun. So, kahit saan din piliin natin, meron yung, yun, 1 sachet. So, 10 sachet. Yan. Magkano ba yun? 10. Pag sa 60. Yan. So, sabihin natin, 50 lang. Yan. 50 yung bili ko. Ay, oo nga pala. Magkano ba? 550. Parang ganyan. Yung 10, 50. Okay. Enter ko lang yan. Ayun na. Ngayon, select ulit. So, si gold blend pa rin. Sabihin natin, na-encode ko na siya. Nagkamali ako. Siya ulit yung na-encode ko. O, sabihin niya, item exist. Balik. Select tayo dyan. Decaf naman niya yan. Yan. So, isang sachet. Nakabili ako 12. Magkano? Sabihin natin 100. Malang decaf eh. Yan, enter. Yan na. Yan lang kadali. So, pag may barcode ako, babasahin ko yung barcode ng Nescafe na yun. Nandito na yun lahat. Ngayon, doon tayo sa deleting. Sabihin natin ito, 0. Press ko delete. Ayun. Do you want to delete this item? Item, classic tomato sauce. Pag press ko ng yes,
Error, di ba? Sana siya. Bilis. Anong sabi niya? Ay, na-execute ko na ba yun? Hindi pa yata. Oh, may response message naman ah. Okay, game. Ulitin natin. So, ito yung connection. Details niya. Sa response niya. Failed success. Ayan. So, lagyan natin ng breakpoint. Tama ba? Ayan, receiving details. Tama ba yung name? Okay. Baka walang laman yung parameter natin. Imposible naman na walang laman ah. Tingnan natin. Oh, receiving detail ID naman. Ang tanong, may receiving detail ID ba dito? Meron naman. Okay, item receiving. Select natin. So, delete natin itong pangalawa. Delete. Ano yung receiving detail ID? 12. Oh, 12 naman. Open. Affected. Oh, anong problema niya kanina? Ayun, delete na siya. So, kahit refresh pa natin yan, close natin to. Open natin. Ayan, konti na lang sila. Mag-delete tayo dito sa iba. Ito wala. So, sabihin natin Nescafe ulit. Yan. Ito sardines. Sarad siya. Walang item. Fried. Dito tayo. 1. 10. Enter. O diba? Mabilis. Enter. 10. Sabihin natin 99. Enter. Enter. Yan na siya. Ulit. Decaf. Enter. Yan. So, kung magdi-delete ako, select ko lang to. Tapos ko delete. Do you want to delete? Yes. Tapos breakpoint. Tanggalin natin yung breakpoint. Breakpoint. Yan, delete na siya. Delete ko naman itong isa. Delete ito pala yung delete. Kung ano yung pinipindot ko. Yan. Do you want to delete this item? Yes. Refresh. Yes. Yan. O baka tayo yung ma-delete ngayon. Open natin ulit. Ayun na pala. So dapat pag nagde-delete tayo, refresh natin. Oh, success naman. So dapat pag nag-reload tayo, inal muna siya. Yun o, hindi siya nanal sa taas. Game, ulit. Naka-display na ba yung unit niya? Mahabol ko ba yung posting ngayon? Tingnan natin kung mahabol natin yung posting. Para at least kita na natin yung pag-update natin ng delete natin ulit. Break. Yan, delete siya. So, dito naman tayo sa pangalawa. Ubusin natin to, delete natin to lahat. Delete. Ayan. So, basa tayo ulit dito.
Nescafe original. Enter natin 10. 100 save. Nescafe blend. Ilan yung blend? Ilan yung bilhin yung blend? Boss, nagpa-practice na ako dito, boss. Yan. Ito sir, enter natin yung 10. Yun. O, 10 sachet, ganyan, ganyan. O, yung amount is ganyan. So yung amount, tayo naman mag-decide kung ilan yung amount eh. Magkano. Enter left. Twin pack. Magkano yung twin pack? 50. Mahal yung benta ni Armat ng twin pack. Enter natin. Twin pack. Enter natin. Item exist. O, burahin natin. Yun na yun. O, sige. Yun na. Ready for posting na to. Okay. Post. Come on. So, pag-post natin, mag-effect na yung quantity na yun sa talagang quantity ng stock natin. Sulit lang yan. Tapos update natin yung status. Dapat pala may isa pa tayong date. Pwede mong gawin ngayon yung date, yung entrada, pero bukas mo i-post. Dapat magka-separate yun na date eh. Pero yan mo na. Date posted, kumbaga, kung kailan nag-take effect. Ang bagal, grabe ng PC ko. Pay. So sabihin natin dito post. Ngayon, di na natin kailangan ng napakaraming tawag dyan parameter. Kasi pag post natin, makukuha na natin yung receiving ID. Saan yun? Ito, receiving ID. Yan na yung kailangan natin, receiving ID. Yan. So, mangyari yan. So, yan, update natin. Where? So, ibig sabihin, set yung status niya, magiging P na siya ngayon. Bakit 17 na? Yan. Tapos, sige, lagay na lang natin yung date posted. Actually, marami pa to kung isasabay natin yung mga yung sa user na date posted. Yan. Isa-isa lang tuwing may maalala tayo na pwedeng idagdag na information, tsaka natin idagdag. Come on. Date posted. Siyempre. Yan. Okay. So, ang mangyari nito, ano ba to? Yung item pala natin. Saan yung item natin? Ito. Update. So, update doon natin yung quantity. Yun. So, i-update niya natin lahat ng quantity.
ng item natin, lagyan natin ng quantity na 0. Okay, game. So ganun lang. Start tayo lahat sa 0 quantity. Update, set from D, inner join natin on I dot bagal naman, no? Is equal to set quantity. Receiving ko ba to? So D dot qty, multiply natin siya. Ay, meron pa pala. Siyempre, inner join din natin siya sa purchase unit pu on pu dot purchase unit id is equals to d dot purchase unit id. So sa d dot, so kung ilan yung conversion ng unit natin, conversion factor, yan. Yun yung magiging quantity natin ngayon. Tingnan natin kung tama to. Bakit ba? Sasabihin natin if not exist, speaking and return lagyan muna natin ang status na O. So dapat yung O lang. So i-roll back natin. Baka magdoble tayo increase ng stocks natin, delicates. Invalid na lang. Invalid receiving transaction. Yan muna. So rollback tran. Then game. Alter. Ay, PU pala. Sorry naman. So, lagi naman yung may okay, may posting na tayo. So, post natin yung sa receiving. Tingnan natin kung sabihin natin dito post, tapos receiving ID lang naman yung kailangan natin. Yan, pagsamahin na natin sila dyan lahat. Ito na siya. So lagyan natin dito ng post. Yan, pag-tick natin post var v result dot yun post.
Receiving ID. Ano? So, pag success, syempre, sabihin natin, ayan, i-load natin siya ulit. Tingnan natin kung ano status niya. Else, message box. Okay, try natin. Siyempre, magtatanong na naman ulit tayo. Do you want to post this receiving this transaction na lang? Transaction. Bakit may item? Ayan. Kaya lang may isa pa tayo. If this that the GB details that rows that count is equals to 0, return. Sabihin din naman natin sa kanya, wala ka pang item eh. I'm sorry. Oras na. 7-8 minutes. No item found in this transaction. Galit. Game. Sana gumana yung audio ngayon. Kung hindi, para naman ako anon. So, good luck sa gustong manood ng previous session. 15, 16, 17. Mag-play na lang kayo ng music habang pinapanood. Okay, so ganito mangyari. So, ito, sample natin. Wala bang mga yung hanap tayo. Yun, ito. Ngayon gusto ko ito i-post. Tak, no item found. Sure nga ka ba? Sorry, Mats. So, Nescafe. Sabihin natin Nescafe. Original. Yan. So, sabihin natin 10 item. 500 yung bili ko. Ganyan. So, dapat, pag-save natin yan. Pag-post natin yan, magkakaroon ng quantity na 10 yung Nescafe ko. Good luck kung magkakaroon siya ng... Sorry. So, balik tayo dito. Check natin yung quantity. Oops, sorry. Sabi yung Nescafe dito. Ito yung quantity. Lahat 0 yan ha. Where QTY greater than 0. Ganun na lang. O wala, lahat 0 yung quantity. Good luck kung ma-post nyo to. Do you want to post this transaction? Yes. Ano sabi niya na naman? Post. Ito na naman eh. I-reload na naman natin to. Tsaka to gagana. Build natin. Whoopsie. Tulad ng ginawa natin kanina. Kasi may ID pa siya. Wala na dapat ID to. Yan o. Bakit ako may ID dito? Yan. Bakit ako may result na ganyan? Yan. Tama. Mali nga naman talaga.
baka nag-take effect. Oh, wala pa din. So, hindi siya proceed kasi nag-error siya. Come on! 5 minutes. Ayan, ito siya. Nescafe. 6 yung nilagay natin. No, 6. So, post natin. Good luck. Ito ba yun? Okay lang. Pare-parehas lang sila. Taran. Oh, empty. Walang error. Pero, tingnan natin. Open ba din? Ang sabi niya? Ayun! In-update niya yung item ID 10. Ganun kadami yung pinost niya. Post. Oh, item ID naman yun, no? Item ID, conversion factor. Inner join natin. Ayos lang. Kaya lang, bakit nagkaroon ng ganun kadaming... Bakit ang dami? Ang dami nang nilagyan ng quantity. Nescafe Classic. 1. Ay, nako, bakit ang dami nyo? Dapat yung item ID lang. Base sa D. Ah, my bad, walang wear clause. Sorry naman. So, ayusin natin. So, kabayan. Where D. That. Ayan. So, hindi dapat siya nag-update ng lahat-lahat. Minsan nagiging tanga talaga. Oh, ano ba yan, kabayan? So, update muna natin to. So, update. Set. Bilis. Meron pa tayong 2 minutes. QTY is equals to 0. Okay. So, walang item na may quantity na ganyan. Game. Balikan natin to. Open. Ito, open. Ito. Pag na-refresh natin to, ayun, posted na siya. So, open natin ulit. Yan, posted na siya. Yan. So, kung select natin to, post natin ulit. Kasi na-post na yan. So, hanap tayo ng wala. Kasi dapat ni-remove na natin. Ito. So, dapat tanggalin natin yung decaf. Delete natin to. Post natin yung isa lang. So, dapat isa lang yung masisave. Magkakaroon ng quantity. Magkakaroon siya ng quantity na 10. Do you want to post this? Okay. Hayaan mo yung message. Tingnan natin sa baka niya. Ayun, isa lang. So, quantity, may 10 na tayo ngayon. Receiving na yun. Ganun na siya. Kahit i-post pa yun natin ulit, sabihin niya, hindi na siya magpo-post. 10 pa din yan. Actually, parang may mali dito sa saving ko. Pero okay na yan. Kasi dapat i.qty. Yan dapat eh. Yan, dapat kasi idadagdag lang natin to. Yun. Dali. Okay na yan. Game. So, sabihin natin, ito wala pa akong refresh naman talaga. Ito pala, may refresh. Yun, posted na yung isa. Bakit hindi siya kasi kanina nag-refresh? Response message. After ko ng post.
Walang error message. Ayos na yan. Saan yung saving? Save. Ito yung post. Response. Message para mo. Okay na yan. Game. Ito naman ulit. 10. 500 yung amount. Sa Shay. So, dagdagan natin ng isang original. Delete muna natin to. Tapos, lagyan natin ng Nescafe. Original pa din. Okay. Pero, yung may pack para maganda. Classic. Ayun. 1 dozen. So, sabihin natin dalawa. So, dalawang dosena, 24. So, magkakaroon dapat ako ng 24. Sabihin natin 100. Nescafe Classic, magkakaroon siya ng, kasi 1 dozen, 2 yung quantity ko. So, 2 times 12, ganyan, 24. So, magkakaroon ako ng 24. Yung Nescafe Classic. Nescafe Gold Blend to ha. Okay, game. Post natin to. Yan yung message. Pak. Ayun oh, 24. Yes! Yay! Okay na yan. May receiving na. Boss! Okay na, may receiving na tayo. Okay na yan. So, dapat nito. Pag-post natin ulit, masasabihin niya yan. Ano yung kanina? Ito, receiving ID. Receiving ID is 2. Stop natin yan. 2. Hindi. Oh. Bakit set kasi? Ayos lang yan. Rollback. Yan. Return rollback. Dapat dito error na lang tong hindi pala siya dapat yun ito. Bagong approach kasi ito. Pero anyways, okay na yan. Kasi hindi niya naman hinayaan na. So may receiving na tayo. Receive na tayo. Ako, sumobra tayo ng 3 minutes. So next time, polish na lang natin konti yung receiving. Nakakadagdag na tayo ng stocks. Display na natin. So dito na tayo na part sa displaying. So dapat tulad nung sa loob nito may details, dapat i-display din natin para hindi na tayo pag-select ko dito, display natin dito yung details. Yun na yun. Dali na yun. Arrange natin ng latest to ano. Okay, so see you next session. Ito, receiving pa din tayo. Polishing na lang. So, ganun. So, bye-bye muna. Timer stops now.